2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nasa final stage na ang isinasagawang pagsasaayos ng isang trilateral summit. Ito po'y sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan, na posible raw na hindi magustuhan ng China. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang trilateral cooperation sa harap ng tumataas na banta mula sa China. Darating ngayon sa bansa si U.S. Secretary of State Antony Blinken at inaasahan na makikipagpulong ito kay Pangulong Bongbong Marcos habang may report na darating din sa Japan darating din si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa. Tatalakayin ng tatlo ang mga paraan upang palalimin at palawakin ang ugnayan sa depensa at ekonomiya, at ito ay bahagi daw po para sa trilateral o ng paghahanda para sa trilateral summit ng tatlong leader, sina US President Joe Biden, Pangulong Bongbong Marcos at Japan Prime Minister Fumio Kishida sa April 11 na. Aba, wala tayo dito na. Bakit? Saan ka nun? Para naman kasama tayo. Parang kasama tayo. Sa April 11 sa Washington, D.C. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Na-recharge ba? Na-recharge? Nitong nakapag-unwind bang itong mabilis na weekend? Parang ang bilis itong weekend na to. No? Ang bilis nga eh. Bakit ba ganun ang weekend natin ngayon? Walang ganon. Ang bilis maubos. Ano? Ang bilis lumipas. Ang tagal-tagal nating pinapangarap eh. Oo. Naispatan nyo na ba? Nasilip nyo na ba ang mga tatargetin ninyo ngayong mga paparating na holiday? Mahaba ito ha. Itong mga paparating na holiday. Kailan ba yon? Next week na ba yon, Kumbachero? Next week, yes. Oo nga pala. This coming weekend ay long weekend din pala itong darating na weekend na to. Baka malito yung ating mga kababayan. Kami kasi ni Kumbachero dito, gusto namin laging long weekend. Laging long weekend. Pero ang talagang holiday, Kumbachero, ay yung Miyerkules, sa Thursday, March 28. 28, ayan. And yung 29. Huwebes at Biyernes Santo. Ayan. Yung iba niyan, Miyerkules pa lang, ano na? Anong pecha yun? Yung 27 pa lang, yung iba dyan, kumakasal na eh. Ako nga, 26 pa lang, kakasal na ako. Talaga naman ha.
Ang bilis naman, ano? Iba ako eh. Iba naman talaga, ano? Yung iba nga, naunahan pa kami ni Nida. Si Nida Blanca namin sa bahay. Ganun? Oo, nagpaalam na kaagad. Wednesday pa lang, ha? Sir, ha? Magaling, sinabihan ka na kagad. Ikaw, Magaling Ate Nida, naman. ha? Magaling ka, ha? Magaling. At mahusay. Magaling. Naispatan nyo na ba? Nakita nyo na ba? At nakapag-schedule na ba kayo? Palagay ko ngayon pa lang, kumbatsero. Fully book na yung mga puntahan pag Holy Week. Hindi katulad nung araw na iilan-ilan lang ang mga nasa dagat. Iilan-ilan lang ang mga nasa mga pasyalan. Nangingilin kasi. Ngayon wala na yata nangingilin. Ano? Pagka tiningnan mo kung batsero ang mga pasyalan, wala na. Wala parang, na. Fully book na. Oo. Ang atin lang pakiusap kung baka pwede nang manawagan sa mga nasa tourism industry, ano? Well, kasama dyan ang airline. Pati na rin po ang mga puntahan, halimbawa ay mga resort, mga beach resort, halimbawa yung Chocolate Hills, Chocolate Hills Resort. Baka naman uubra na wag niyo masyadong tinataga ang ating mga kababayang turista. Yung local tourist, lalo na local tourist. Lalo yung mga local tourist, alam niyo ba ang dahilan kung bakit mas pinipili pa ng iba nating mga kababayan? Mga kababayan natin na mga Pilipino na pumunta sa ibang bansa, dahil mas mahal pa dito sa Pilipinas. Tingnan mo na lang, itong nakaraang linggo, kumbatsero, may nabalitaan akong pumunta ng Shanghai. Pumunta ng Shanghai. Sa halagang 20,000. 20,000. Ano yun? All in. As in. Ibig sabihin, andyan ang aeroplano, andyan ang hotel. Ang susundo. Siyempre, may sundo. May hotel, tapos may chibog. May driver, may tour guide. Ilang araw yan? Ilang gabi yan? Parang 4 days. 4 days, 3 nights. Tingnan mo na. Shanghai pa yun, Shanghai. 20,000. Pero hindi na siguro kasama dun yung Chinese visa. Hindi kasama. Pero naka-group visa sila. Group visa din. Group visa, Tingnan nyo na. Yun ang sinasabi natin, mga babayan. Dapat meron tayong mga ganyan. Lalo na nga, kapag ka Pilipino ang mamamasyal, pag Pilipino ang mamamasyal, sa sariling bayan, dapat special. O kaya, special rate. O kaya ay makagawa na tayo ng ganyan sa mga taga Department of Tourism. Yung mga ganyang klase ng mga tour packages, kumbatsero. Hindi naman hindi masasabing lugi dahil halimbawa pagdating pa lang doon, bago mamasyal, dadaling ka kaagad sa tindahan ng Jade. Naalala ko na naman yung Jade. Daling ka agad sa tindahan ng Jade. Jade, hindi ka naman pawawalan hanggat walang bumibili sa grupo ninyo. Pagawaan ng tsaa. Pagawaan ng tsaa, yan. Pagawaan ng tsaa. Yung gamot, yung traditional Chinese medicine. Hanggat walang bumibili sa inyo, hindi kayo pawawalan. Totoo, sobrang parang yan ang orientation nila kumbatsero. Kumbaga ang sinasabi ni kumbatsero dito, ito pong package na to pang foreigner. Pang foreigner. Foreigner. Sulit din dahil pagka bumili yan, tiba-tiba din po yung ekonomiya ng bansang iyon. Dahil umiikot po. May bibili doon. Tapos siyempre, uuwi ba naman yan ng walang ipapasalubong? Ayun, yun ang pinakamatindi ron. Sa pasyalan, kahit nga ba sabihin na mabibili mo din dito sa Green Hills. Iba yung kaya sa Binondo, yung lahat. Iba yung galing dun mismo sa pinuntahan mong ibang bansa. Tulad na lang si Big Time Bernard. Pag namili yan, talaga naman. Kaya pag gumano na yan sa Pasimano, kitang-kita mo ng Jade na sing-sing. Na pagkalaki-laki. Di ba? Hindi, ganun talaga kumbatsero. Kailangan natin ng iba't ibang pamamaraan para mahikayat ang mga dayuhan turista. At again, ibabalik ko lang sa mga local tourists. Sana kapag ka local tourist o mga Pinoy, kapwa natin Pinoy ang pupunta sa anumang resort o kaya hotel, dapat may special rate. Pag may special rate, gagastos din yan. Gagastos din sa inyong lugar yan. Huwag nyo nang tinataga ang kababayan ninyo. At naipamamalita
At kapag yan naman ay naikwento, naipamalita ang magandang lugar, hindi lang yung magandang lugar, kundi magandang pag-uugali ng mga tao sa isang lugar, tiyak yan. Malaki ang balik niyan. Ang mga kumpasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Ito pa lang si Mr. Cupido tinanggal din sa kanyang pwesto, ano? Itong hepe ng LTO Calabarzon na nakapanayam mo natin dito sa 2x2 at napaiyak pa nga sa kanyang sinapit dahil sa kanyang kwento. Sa sama ng loob. Talagang siya ino-operate. May mga nag-ooperate talaga sa kanya. Ulitin ho natin, ang nangyari ho doon, siya inireklamo ng mga taong hindi naman alam na sila'y nagrereklamo. Ganun, tama po. Meron hong sinumpa ang salaysay, notaryado, pinadala sa palasyo ng Malacanang at isinusumbong itong si Mr. Cupido na siya raw ay nangungutong. At nanghihingi daw ng ganitong halaga. 25,000 doon sa mga maliliit na mga sasakyan at 50,000 para lang daw siya makaharap. Para lang siya makaharap. Antindi, no? Ano yung K-pop? K-pop ba si Mr. Cupido para makaharap mo lang may meet and greet? Para lang pagbigyan ka sa meet and greet, kailangan maghahatag ka ng 50,000. Ganon katindi. Nung pong nakarating yan sa palasyo ng Malacanang, nakarating din naman sa media. Notaryado Notaryado Isip-isipin niyo, alam niyo po ang presumption po natin kapag may nagsumbong o nagsalita na sinumpaan niya Tapos ninotarize pa. Ang presumption natin regular. Yung pong complaint po na yon o totoo. Siyempre, sino ba naman tayo? Ito, pinapakita ulit natin sa DZRH Teleradyo. Yung mga pangalan, pirmado, nakalagdang malinaw. Ang pangalan, nung nag-uulat. Yung mga nag-uulat. Pero sinabi si RD Jerry Cupido. Doon pa lang. Doon na may sablay sa pangalan. May sabit na ng konti. Ito po ang nangyari, doon po sa mga hindi nakasubaybay. Nung mga sumunod na araw, ipinagtapat sa atin ni Assistant Secretary Vigor Mendoza na nakatanggap sila ng notaryado din. Notaryado rin. Notaryado ng mga sworn statement na nagsasabing hindi po kami yun. Hindi po kami yun. Ayan yung mga nakapirmang yan. Yung Federico, Henry, Francis, hindi po daw sila yan. Hindi po kami. At hindi nila pirma yan. Hindi po namin pirma yan. Notaryado din. Kaya sabi nung LTO chief, hindi ako ang magpapasya dyan. Kaya dapat imbestigahan, sabi niya. Kaya kailangan tama rin naman talaga, kailangan imbestigahan yan. At ito rin mismo naman si Mr. Cupido, nung makausap natin, siya mismo gusto nang umalis Talaga gusto nang sinasabihan na ng kaniyang mga kapamilya na umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan sa gobyerno. Hindi mo kailangan yan. Sabing ganun sa kanya. Pero ang desisyon ngayon ng DOTR... during that time, Kumbachero, nag-file na siya ng leave. Nag-file na siya ng leave. Naka-leave na siya noon. Nung na-interview nga natin, naka-leave na siya. Siya ngayon ay inilipat sa Office of the Assistant Secretary ng DOTR. LTO Chief. Para maging mas maayos ang investigasyon at malinawan ng lahat. At pinakamainam dyan na Secretary Jimmy Bautista ay maipahanap ninyo kung sino itong nagpa-notaryo na yan. Pwedeng tuntunin siguro, alamin kung sino yung notary public. Nakasulat naman doon. Ando naman yun Nakasulat naman. At magsasabi yung mga nando sa notary public na yun, kung sino yung nagpunta sa kanila na yun. At tinitingnan ko yung mismong reklamo, Kumbachero. Mabanggit ko lang yung isa kasi may mga iba-ibang notary. Ito po, yung isa pong notary, yung isang notaryo ay dyan po sa Lucena City. Sa Lucena? Kaya lang Xerox to Attorney Ruby, malabo yung apelido so ang nagnotaryo taga Lucena City. Kumbachero. Layo. Lucena. Taga Lucena. Yung isa namang complete ang nagnotaryo ay taga
Quezon City. Taga Quezon City, dinala pa dito kumpachero. sa QC. Iba Sa may naman, batasan siguro yan. malamang, maraming nagnotaryo doon. Oo. Maraming nagnotaryo doon. Tama ka, kumbachero, sa batasan. Ba't mo alam? Di ba ito nakita nga. na natin yan? Oo, tama. Ayun, kumbachero. Yun. Kailangan matuntun yan kung sino-sino yung mga taong yan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Ay, Kuya Andeng! Kuya Andeng. Si Andeng Flores, mukhang may laro ito dyan sa... Saan ka ba maglalaro? Nasa Marcos Highway daw siya at napapakinggan niya tayo ang 2x2 sa 100.1 FM. Aba. You're listening to 100.1 FM. And you're with 2 on 2. 2x2. You're listening to 2x2. Baka magulat. Kuya Melvin. Ayos ba, Kuya Andeng? Kuya Andeng. Kuya Melvin Raimundo. Kuya Melvin. Nakahook up siguro sa atin ang 100.1 FM. Yan. Mga nakikinig sa atin dyan sa Marcos Highway. Naimbag na bigat. Kada kayo amin na po. Agreeing kayon. Oras. Aba. Achi, ahya. Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 18 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Lufthansa may expansion project. Magdaragdag ng 8 bilyong pisong investment sa Pilipinas. Bagong batas para buhayin ang industriya ng asin sa bansa. Nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kaamba bukas. 3 pisong taas sa toll sa Muntinlupa Cavite Expressway. Epektibo ngayon. Kailan? Ngayon. Supply ng isda posibleng kulangin sa Holy Week, epekto ng El Nino phenomenon. Kapatid, sumuko. Inamin ang pagbatay sa mag-inang balikbayan sa Quezon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, masayang ibinalita. Talaga naman. Kapag ganitong mga balita, masaya. Mapapangiti ka. At mamisan ay mapapa, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na pinalawak pa ng Lufthansa Technic ang kanilang operasyon sa Pilipinas at nagdagdag ng puhunan na umaabot sa $150 million o 8 billion pesos para sa konstruksyon ng ikalawang hangar sa Clark, Pampanga. Sa kanyang talumpati pagdating sa bansa mula sa halos 1 linggong biyahe sa Germany at Czech Republic, sinabi ng Pangulo na naging matagumpay ang pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng Lufthansa at isa pang kumpanya ang Siemens. Idinagdag rin ng Pangulo ang naiuwing resulta ng kanyang biyahe na umabot sa $4 billion para sa oportunidad sa iba't ibang industriya sa bansa. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. This expansion project is valued at $150 million or 8 billion pesos. I also extended my appreciation to Siemens for their unwavering support and confidence in Filipino talent and the company's continuing commitment to support the capacity building of Filipino technical personnel in the field of healthcare.
Si Pangulong Bongbong Marcos habang nakalugay ang kanyang banks. May parte ng banks niya na nakabagsak na gano'n. Ano kaya, style? Baka kumbatsero, konti na ngayon ang hangin. Ihinangin, tapos hindi na naayos. Hindi na ibalik. Minsan ganun din tayo eh. Oo nga. Pagka tinangay ng hangin. Pero dapat yung bago pinagsalita si Pangulo doon, pinaayos mo na yung inaayos mo na yung buhok sa President. Ito ang brush. Ito ang suyod. Baka kinamayan nung maraming kumamay nahulog yung isang bumagsak yung kulang sa wax. Nagwa-wax mo? Meron yun. Yung ganung klase ng buhok ng Pangulo. Kaya pala titig si Secretary Jerry Acosar sa buhok ng Secretary Jerry Acosar, magandang morning! Pirmado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapalakas sa lokal na industriya ng asin sa bansa. Sa ilalim po ng Philippine Salt Industry Development Act, magbibigay ang gobyerno ng sapat na tulong sa mga mag-aasin. Kabilang po ang teknolohiya, research, financial assistance, produksyon, marketing, at iba pang suporta sa pagpapalakas sa industriya at pagkamit sa pagiging salt sufficient ng Pilipinas. Sipin yung pati asin nag-aangkat tayo natin. Sus Mariano Kaindo, paano natin matatanggap yun? Samantalang ang asin nagiging asin, kahit pinababayaan mo lang dyan Talaga. Yung parang style pala isdaan lang, kumbajero, pas papasok lang yung tubig alat. Kukulong mo lang. Kinukulong mo lang. Pagka medyo natuyo yan, asin na yun. Asin na, kumbajero. Asarulin mo na lang yun. Ganun ang asinan Kaya pero meron sigurong ibang mga technique pa para mas maganda ang production. Tama, kumbajero. Kaya may technology rito Bubuo din daw po ng isang salt council na titiyak ng implementasyon ng SALT roadmap, modernisasyon at industrialisasyon sa pangunguna ng Department of Agriculture. Inaangkat ang 93% ng pangangailangan ng Pilipinas sa asin. 93%? 93%. Imported? Isip-isipin mo, meron tayong mahigit 7,000 isla sa Pilipinas. Napapaligiran tayo ng asin. Ng asin? Oo, napapaligiran tayo ng asin. Tapos umaangkat tayo ng 93% ng requirement ng asin sa Pilipinas. 7% lang po ang local production. May pinapanood nga ako sa Netflix nitong mga nakakaraang araw. Ang tawag nila sa dagat, asin. Tama. Salt. Tama. Yun mismo, salt mismo. Kapag ka tumawid ka daw sa salt. Papalagay ko, pareho tayong pinapanood. Ang galing mga rate. Tama. Warrior. Ang galing sa China. Tapos magaling mag-English. Ang galing mag-English. Dahil ang lolo niya ay Amerikano. Kaya sabi nung sumalubong sa kanya, huwag sasabihin din. Pareho pala tayong pinapanood. Kaya pala napupuyat. Eto naman ang ating bad news, lalo na sa ating mga tsuper. Nakaambang tumaas ang presyo ng diesel bukas. Sa pagtaya ng Uni Oil na sa pagitan ng 10 hanggang 20 sentimos kada litro. Mabutit, maliit lang Ang posibleng itaas sa presyo ng diesel habang katitingnan din naman na rollback sa gasolina. Samantala, posible namang hindi na gumalaw ang presyo ng gaas o kerosene at kung tumaas man ay baka 30 sentimos lamang kada litro. Alas 6:28 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. At sa atin naman bad news. Nagpatupad ng 3 pisong dagdag sa toll ang yung wag nating ginagamit yung toll fee dahil kung po yun yung fee toll din yun Yun na yun. Yung toll fee yun. Okay, yung mga nagsusulat ng balita, hindi toll fee dahil redundant yun. Nagpatupad ng 3 pisong dagdag sa toll ang Toll Regulatory Board sa mga motoristang dumaraan sa Muntinlupa Cavite Expressway. Magkano daw ang toll fee na itinaas? Ang kulit niya. Ay, nako. 3 piso. Ito daw po ay bahagi ng second tranche ng toll hike. Yun. Ng toll hike na MCX Project Company Incorporated. Alinsunod sa
sa kanilang napagkasuntuan. Dahil dito 19 pesos na ang singil sa Class 1 vehicles na daraan sa MCX, habang 39 pesos sa Class 2 at 58 pesos sa Class 3 simula ngayong araw. Unang ipinatupad ang first tranche ng toll hike noong November 2023 bilang bahagi ng periodic adjustments ng MCX para sa taong 2018 at 2020. Di nangangambahang magkulang daw po ang supply ng isda ngayong papalapit na Semana Santa dahil sa commercial fishing at patuloy na epekto ng El Nino. Ayon kay Danilo Fausto, presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, makakaapekto rin ang El Nino sa pagbaba ng level ng tubig na maaaring magresulta ng pagdami ng fish kill sa karagatan. Alas 6:29 ng umaga, maayapayabak kay Kong Anhe, mga kabalen, gising na! Sumuko na sa pulisya ang isang ginang na paunahing sospek sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Sinabi ni Colonel Ledon Monte, Quezon Police Provincial Office Director, humingi ng tulong sa kanila ang anak na lalaki ng sospek upang maiproseso ang pagsuko ng kanyang ina, nakatatandang kapatid ng biktimang si Lori Litada. Ganon. Inamin po ng sospek ang pagpatay sa kanyang balikbayang kapatid at sa anak nito. At anak nitong si Mai Motegi, 26 anyos, isang Japanese citizen. Kasabwat ang asawa at dalawang iba pa. Nasa ospital na sa ngayon ang sospek matapos itong tangkaing mag-suicide nang malaman na natagpuan ang bangkay ng mga biktima. Isang buwan matapos mapaulat na nawawala ang mga ito. Ito yung matindi yan. Galing Japan yung mag-ina na yan. Mukhang may malaking perang dala at may bibilihing property. Naku, may malaking perang dala. Paano ba? Nakituloy lang dun sa kapatid niya. Na siya ngayong suspect. At siya ngayon yung umamin. Kumbatsero. At nung natagpuan pala nung natagpuan na ng otoridad, yung mag-ina, yung mga labi nito, yun, nagpanik, nagtangkang mag-suicide. Ibinaon lang sa sa likod ng bahay nila. Grabe. May follow-up po tayo dyan mamaya para makakuha tayo ng dagdag pang detalye mula sa Region 4A Director ng Philippine National Police. At naku, ang dami nitong mga nasunugan dyan sa Muntinlupa. 700 pamilya. Ano? Ang nawalan ho ng tahanan sa malaking sunog dyan sa Muntinlupa. Sa Alabang. Yan, sa Alabang. Hindi sa loob sa labas. Sa Alabang Gilid. Alabang Gilid. Sa pagbabalik ng ACS Balita. Alas 6:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Ay, ating Bing Echepari at sa mga taga Labrador, Pangasinan, Masantos, Yakabasan, EDSA kayo namin, lalo na daw kay Mayor Engineer Ernesto, Akain. Yan, binabati ni Bing Echepari. Taga Labrador, Pangasinan. Hindi ba diyan ka First Year High School? Hindi, grade 6. Kaklase ko si General Wes Raimundo Ubingke. Ayun. Marami na nanonood sa atin at nakikinig, kumbatsero, sa lalawigan ng Aurora. Kinakabahan na siguro ang Nueva Ecija. Baka malampasan na ng Aurora. Dahil
pag-unlad ng Nueva Ecija. Bakit? Mabilis bang umulan ng Aurora mabilis ngayon ngayon? ang progresyo ng Aurora dahil pagka talaga naayos sa mga infrastructure, ang mga daan, tourism area yan. Lalo na. Alam niyo naman malalaking alon, yung mga nagsusurf. Mga nagsusurf. Saka maganda, hindi ba merong kanyan, may mga daungan na dyan. Gagawin, may port dyan, may free port area din dyan. Nako, baka maiwan ng tuluyan yung aking lalawigan ng Nueva Ecija, ha? Ang ganda-ganda ng Nueva Ecija. Pag nalampasan pa tayo ng Aurora, ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Magandang umaga sa Batang Aurora na si Ninong RD Dong Tolentino. Batang Aurora ba si RD? Batang Aurora, Dong? Alam mo na. Alam na dis. Alam na dis. Nasa 700 pamilya. Nasaan kaya ito? Itong 700 pamilyang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Diyan sa Muntinlupa. RH27, Noche Kakas. Kami Noche! Sa Jerry at Katunying, tuloy ang pasok ng mga estudyante dito sa Albang Elementary School at sa may Pedro Diaz High School. Kahit may mga evacuees sa Jerry at Katunying na sunugan sa Barangay Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ayon kay Alabang Elementary School Principal Maria Aurora Bartolada, hindi naman nakakaapekto ka Jerry at Katunying sa eskwela ang pansamantalang paglikas ng mga nasunugan. More or less kasi nasa 700 na pamilya ang nasunugan. Kabilang na dito ang 332 pamilya na naka-modular tent ngayon dito sa basketball court ng Alabang Elementary School. Naalam rin ng principal kung ilan ang estudyante ng Alabang ang nasunugan para matutukan sa kanilang pag-aaral, lalo na examination na nila next week. May ikinasa na rin munting kusina ang pamalaang lungsod ng Muntinlupa para sa pagkain. May mga tulong na rin dumarating, lalo na sa damit, mula sa ilang private individuals. Pero ang tinututukan pa rin ng LGU ay yung mga gamot sa mga senior citizen, PWD at vitamins sa mga bata. Kailan yung sunog na yan, Noche? Kahapon Jerry at Katunying ng pasado alas 4 ng madaling araw at ng 9:42 ng umaga na naitala sa unang alarma. Unang alarma lang? Pero ganyan karami ang nasunugan? Second alarm Jerry. Second alarm. Kahit na, second alarm lang, pero ang daming ang problema yata dyan, Noche, talagang napakasisikip din ng mga kalsada. Hindi makakapasok. Saan ba mismo yung sunog? Dito mismo sa may Alabang, sa may 4 na lugar. Yung masamid na si Noche. Yung Maria Tegi, yung San Joaquin, Bautista at yung isa pang sitio. Doon gumapang yung apoy ka Jerry at Katunying. Kaya dahil tama yung binabanggit ninyo, may kasikipan yung lugar at yung iba ay yari sa light materials. Kaya andyan, dumarating ang mga tulong, may mga tulong para sa mga nasunugan. Wala namang namatay. Wala naman na italang nasawi at good news yan. At ang pakiusap lang dito dyan sa mga ilang mga nasunugan, kung magpapadala ng damit, yun talagang nagagamit. Kasi yung iba dito, halo-halo yung relief goods, ay talagang hindi na mapapakinabangan. Parang yung ilang private individual, para lang nagtapon ng parang pangtapon ng basura. Meron pa minsan mga pangkasal Mga pangkasal. Yun na isasama. May background pa nga tinan mo na. Long slip na hindi, tama yun. Tama ka doon, Noche, ha? Tama yung binanggit mo na yun, at kung tutulong din lang tayo, talagang tulong. Hindi yung tinutulungan mo yung sarili mo na mag-declutter yung dumi sa bahay mo. Yes. Kasi yung ilang mga relief goods sa Jerry at Katunying ay pasintabi, hindi talaga mapapakinabangan ng mga nasunugan. Tapos yung iba magpapadala pa ng underwear na talagang wala hindi rin magagamit ng ilang mga nasunugan. Kaya yun ang kanilang pakiusap, yung talagang good na
relief para Yes. talagang magagamit kahit na medyo maluwag, basta maayos naman, malinis at hindi kaaya-aya naman na isuot nila itong mga residente. So mula dito sa Alabang Elementary School, mula sa Panunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noti Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. ACS Balita. Yung mga kababayan natin, ngayon po March, Fire Prevention Month po ngayon. Oo. Napakainit ng panahon, kaya talagang lahat ng klase ng pag-iingat para wag tayong masunugan ay gawin po natin. Lalo na yung mga bata, yung mga batang nakikinig sa atin, baka kasama kayo sa dapat na nag-iingat. Oo, dapat Zoe, talaga. Helga, Rocco, ayan, nakikinig daw sila. Nakikinig daw sila, ayan, mag-iingat kayo. Mag-iingat kasama ang buong pamilya. Teka, ito na. Kuha na tayo ng update mula sa PNP Calabarzon. Dito ho sa malagim na sinapit ng mag-ina, balikbayan galing Japan. Isa hong Pilipina at yung anak niya Japanese national na. 26 anyos yata yung anak kumbatsero. Si Lori Litada, yung nanay, at yung victim naman na anak niya ay si Mai Mutegi. Ito yung 26 years old. Kung nagbalikbayan ho, may dalang pera dahil may bibilhing property dito sa diyan yata sa Quezon, kumbatsero. Ang director ng PNP Calabarzon, si Brigadier General Paul Kenneth Lucas, na sa linya natin. General, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying, at sa milyon-milyon yung tagapakinig. Opo. Nasa custody na po ng kapulisan yung kapatid na siya mismong suspect, General. Well, wala pa po, no? At nung nakaraang araw po, nagtayo po ang PRO Calabarzon ng Special Investigation Task Group para tutukan itong pag-iimbestiga nitong mag-inang Mutige na yun nga na kaipaon dun sa Tayabas, Quezon. Nahukay ng pulis natin po ito. May report po kasi na umamin na raw mismo yung kapatid, General. So akala ko, buong akala namin, hawak na ng pulisya. Wala pa po, no? Ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng ating kapulisan. And ang update po natin dyan is meron po tayong persons of interest and witnesses, no? Meron na po tayong nakuhang salaysay ng mga witnesses at na yung nangyari, pinagtatagpi-tagpi ng ating investigator. And soon merong development ito is ipapaalam po namin sa inyo. Ito po yung balita na amin pong binasa, General. Inamin daw po ng suspect, ito po yung nakatatandang kapatid ng biktima, na meron pa siyang kasabwat, yung asawa niya, at 2 others. At nasa ospital daw po ngayon, General, yung suspect, dahil nag-attempt itong mag-suicide nang malaman nga na natagpuan na ang bangkay ng mga biktima. So yung pong anak nito ang tumulong daw po sa local authorities diyan para maiproseso yung pagsuko ng kanyang nanay, General. Well, sa part ng investigador natin, hindi pa po natin nakakausap yung sinasabi niyong kapatid nung namatay. Okay. Ano po ang sabi ng mga testigo? Pwede po bang malaman namin kung paano pinatay at ano ba ang paraan ng pagpatay dito po sa mag-ina? Well, Katunyeng, hindi ko po muna pwedeng banggitin kung ano yung sinabi ng witnesses natin at ongoing pa po yung investigation. And soon, makumpleto po namin ito is ipapaalam po namin kaagad-agad sa inyo. Opo. At matindi ho kasi, nakakatigalgal itong balitang ito. Biruin mo, kababayan natin, matagal nang naninirahan sa ibang bansa, naghahanap buhay, umuwi, nakituloy dun sa kapatid. At may bibiling property. May bibiling property, tas sasapitin yung ganitong kalagayan. May nawawala daw pong pera, General. Sa kamay mismo ng kanyang kapatid, General.
Tama po yan, no? Yung mga binanggit nyo po is persons of interest pa lang po sila as of today, and ayaw po namin maging half-baked yung Investigasyon. yung isasampan yung investigasyon and isasampan nating kaso. Kailangan po medyo tutukan natin ito ng konti, and nakikita naman natin yung takbo ng investigasyon. Maayos po yung ginagawang pag-imbestiga ng SITG natin. Opo, naintindihan po namin, General, para maging solid ang kaso laban sa mga salarin. General Lucas, maraming pong salamat sa inyong oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Marami din pong salamat at magandang umaga din po. General Paul Kenneth Lucas ng PNP Calabar Zone. ACS Balita. Hindi pa na i-report kay General kasi nasa Kanlubang Pag Vicente Lim yung opisina ng Region 4A Director Oo, ang dami nang lumabas na impormasyon. Ang dami na ito, detalye na ito. At doon sa sinabing umamin, parang ang akala natin nasa kanila nasa na. police na. Oo. Nasa custody na ng PNP. Oo. Ang suspect. Ang tindi ho nito, isip-isipin yung mag-ina, umuwi, may dalang pera, nakituloy doon sa kapatid. Oo. Dahil nga may bibiling property, siguro sandali lang, umuwi lang muna dito. Yung mga inipon nila sa abroad, bibili na dito para kung sakaling uuwi na ng Pilipinas, dito na maninirahan, matapos ang mahabang panahon pagtatrabaho sa abroad, tapos ganun na sasapitin sa kamay mismo ng kanyang kapatid. Panginoon kong buhay ito. Iba talaga pag pera. May binabanggit na 5 million. 5 million yung nawawala. May 5 million pisong nawawala. At yun nga sana yung pambayad doon daw sa bibiling ari-arian. Antabayan po natin ang mga follow-up dyan. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:48. Balitang makatotohan. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Hindi pa rin ako makaget over kung Bachero Oo nga Doon sa pangyayari na yon, yung sariling kapatid. Ito pinapakita sa akin ni Ivan saka ni Yuel. May video pala na nasa ospital nga itong kapatid, nakatatandang kapatid. Babae din. Babae. Oo. At ang kinokot doon sa balita si Lieutenant General Armamento. Ang APC. Area Police Command Chief. Diyan sa Region 4. Sa Region 4. Parang ba't nawala ito si General Lucas hindi na-inform Parang iniskupan niyo si General Lucas diyan Uminom ng insecticide. Insecticide ay ininom. Nag-suicide dahil nabuking. Nabuking nahukay ho kasi nung mag-imbestiga ang mga pulis. Tiningnan yung compound, merong malambot na lupa do sa likod, kumbachero, bagong tabon. Nung hinukay, ayun, doon nakita yung bangkay ng mag-ina. Magagaling din yung mga investigador natin. Isipin mo, nakabaon na yan. At akala nung kapatid na yon, ligtas na siya dahil umalis na Umalis na doon sa kanilang bahay yon, yung mag-asawa, at ang naiwan lang yung anak na isa. Yun. Kaya talagang walang katotohanan hindi nabubunyag. Kaya yan. Kayanan po natin ang mga follow-up dyan. At ang PIDEA ay may babala sa publiko, lalo na sa mga nagbe-vape. Lumalaganap daw ngayon ang mga vape na may marijuana, kumbachero. May mga nahuli sila nito mga nakaraang operasyon nila. Kaya doon sa mga nagbe-vape dyan, mag-iingat kayo. Lalo na doon sa mga imported na vape, tapos ipinupuslit lang dito, smuggled. Di ba nito mga nakaraan, meron tayong naibalitang ganon? Yung Flavo? Parang Flavio
Flavio. Ano? Ako naman, si Arnold Flavio. Flava raw pala. Igan. Flava pala yun. Nako. Yung nga yung sinabi mo, kumbachero Baka nga, minsan ang mahitit nyo dyan, hindi lang marijuana. Baka cyanide na. Pagka cyanide ang inihalo dyan, alam mo, may talagang walang yan tao na yung halo. Yung halo, lagyan ng cyanide. Halimbawa, gusto nang ubusin tayo dito ngayon. Dahil siningitan ka ng Chinese. Mga masasamang Chinese. May mga masasamang Chinese. Tapos may makikipagsabuatan na masamang Pilipino. Nang gusto kumita lang ng kumita. Maniwala kayo. Ayan, dali tayo dyan. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tuloy ang Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 18 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Task Force binuo para imbestigahan ang kaso ng pagpatay sa mag-inang Balikbayan sa Quezon. Pideya nababahala sa talamak na bentahan ng marijuana vape. 4 na sundalo patay sa ambush sa Maguindanao. 2 suspect sa pagpatay sa broadcaster sa Misamis Occidental na aresto na. Pamilya ni Percy Lapid humirit ng independent autopsy sa labi ni Zulueta. Kongreso target tapusin ng economic tchatcha bago ang bakasyon sa Miyerkules. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:03 ang ating oras sa detalye ng mga balita. Bumuo ng Special Investigation Task Force ang Quezon Police para tutukan ang kaso ng pagpatay sa mag-inang Balikbayan sa Tayabas, Quezon. Ang Special Task Group Mutegi ay binubuo ng mga seasoned investigators at experts mula sa iba't ibang police units upang maging matibay ang kasong isasampa sa mga nasa likod sa pagpatay sa 26 anyos na si Mai Mutegi at 54 anyos na nanay nito na si Lori Litada. Natagpuan ang bangkay na mag-ina sa likod ng bahay ng tinirahan ng kapatid ni Litada na si Ligaya Oliva Pahulas sa Bella Vita Subdivision sa Barangay Isabang. Si Pahulas ang umaming utak sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid, kasabwat ang kanyang mister at 2 iba pa. Naalarma ang PIDEA sa talamak na bentahan ngayon ng marijuana-laced electronic cigarette o vape. Bukod sa ipinagbabawal ay inagdudulot ng mga panganib sa kalusugan, partikular sa mga kabataan na nabibiktima nito.
Ang pahayag ay ginawa ng PDEA matapos makumpiska ang halos 700,000 pisong halaga ng cannabis oil, marijuana, kush at vape devices sa isinagawang raid sa Taguig City noong nakaraang linggo. Bukod pa ito sa naharang ng PDEA at Bureau of Customs na 18 balikbayan boxes na naglalaman ng marijuana oil at kush na nakatago sa loob ng mga e-cigarette na nagkakahalaga ng 337 million pesos sa Port Area, Maynila. Giniit ng PDEA na ang pagbebenta at pagpupuslit ng mga marijuana oil cartridge ay nagpapahiwatig ng lumalaking domestic demand para sa mga produktong nabanggit. 4 na sundalo ang nasawi matapos ambusin ng mga iniinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Terrorist Group sa Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao. Kinilala ang 4 na mga biktima na sina Private First Class Carl Aranya, Corporal Espartero, Private Jesse James Corpus at Private Marvin Dumaging. Ayon kay Major General Alex Rillera, Commander ng Army 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, alas 10 ng umaga kahapon na mangyari ang insidente na naganap sa panahon ng Ramadan. Kinundinan ni General Rillera ang nangyari sa kanyang mga tauhan, nalula ng isang sibilyan na sasakyan dahil wala sila sa combat mission ng ambusin. Kaya wala talaga silang kalaban-laban. Sinabi ni General Rillera na inatasan lamang ang mga biktima na bumili ng pagkain para sa iftar o ilalatag na pagkain sa mga nag-aayunong kapatid na Muslim sa komunidad na malapit sa patrol base ng mga sundalo. Naaresto na ng pulisya ang 2 sa 3 suspect sa pagpatay kay Misamis Occidental broadcaster Juan Humalon. Kinilala ni Colonel Dwight Munato, Misamis Occidental Police Director, ang mga naarestong suspect na sina Boboy Bongkawel alias Boboy at Renante Bongkawel alias Inteng. Ayon kay Munato, si Boboy ay nakilalang nanutok ng baril sa helper ni Humalon sa radio station nang buksan niya ang gate, habang si Inteng ay kinilalang driver ng tumakas na motorsiklo. Samantala, wala namang inilabas na pahayag ang mga naarestong suspect ukol sa nagawang krimen. Positibo ang pulisya na madadakip ng mga otoridad sa lalong madaling panahon ang natitirang suspect na si Julito Mahumpit alias Ricky. Matatandaan po niyo mga kababayan, ito yung nagbo-broadcast ng live. Yung pinutukan habang nagbo-broadcast. Ito pong pinaka-studio niya sa loob din ng bakuran ng kanilang bahay. Ito yun isang araw ng linggo, no? Kala natin hindi totoo nung pala live, pinasok talaga at may mga suspect po dito. So meron pa pong isa na natitirang suspect, ang pangalan po Julito Mangumpit alias Ricky. At ang dapat na matuntun dyan yung mastermind. Saka mastermind. Humihirit naman ang pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid na isa lang sa independent autopsy ang mga labi ni Ricardo Zulueta, dating Bucor Deputy Security Officer. Ayon sa kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa, nais nilang matiyak na totoong namatay si Zulueta sa atake sa puso noong Biyernes sa Bataan Peninsula Medical Center. Iniutos na ni Justice Secretary Boying Rimulya sa NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkamatay ni Zulueta. Si Zulueta kasama si dating Bucor Director General Gerald Bantag ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid noong Oktubre ng 2022. Target ng Kamara na aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang resolusyon na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon bago mag-adjourn ng sesyon sa Miyerkules. Sinabi ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, inaasahang maipapasa ang resolution of both houses number 7 sa Martes. Aaprubahan niya ang resolusyon ng walang amendment batay sa rekomendasyon ng House Committee of the Whole. Layo ng RHB number 7 na amyendahan ang 3 economic provision ng saligang batas kabilang ang public utilities, education at advertising. Ang RHB number 7 ay kopya in toto ng RHB number 6 na nakasalang naman sa Senado. Matatapos na ang Kamara. Pero yung kinopyahan, yung pinagkopyahan ay nasa committee level pa rin. Nako po. Susunod! Dito po!
Sino itong magaling na actress na lagi raw late sa shooting? Dahil feeling sikat. Aba. Baka naman talagang sikat. At susunod. Kilala mo ba tong teacher na to na nag-live? Nag-live. Habang nagla-live ay binoboljak niya yung mga bata, nagsasalita ng Siya ba mismo? Siya mismo nag-live. Ang nag-live? Oo. Naka-live. Akala ko naman meron lang nag-upload. Hindi. Siya pala mismo. Mas mahaba pa pala yung live. Bago yung nakuhanan, kumbachero. Ganun ba? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras. This time check is brought to you by DZRH. Pangunahing balita. Ay, sa mga taga dyan sa Malabon, abangan nyo dyan si RH6 Sherwin Alfaro at mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso. Ayan, sa mga nakikinig sa DZRH, Barangay Hulong Duhat. Malabon. Malabon. Andyan, hanapin ninyo ang aming RH reporter na si Sherwin Alfaro. Eto na! Nasaan ba yun? Yan. Come on! Alas 7:15 ang ating oras. Ang presyo daw ho ng isda ay inaasahang tataas next week dahil sa Holy Week. Aba, totoo ba ito? Oh, hindi. Alamin nga natin ang presyuhan ng sitwasyon dyan sa Marikina Public Market. Andun si RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Jerry at Gatunying, stable pa naman yung supply ng marami sa mga isdang ibinabagsak dito sa Marikina Public Market. Kumukuha yung maraming tindero rito wala sa Bulacan, maging yung iba naman ay malamig sa Malabon at sa Navotas Fishport. Pero ayon kay Mang Dennis, isa sa mga may-ari na pwesto sa palengke, asahan ang magmamahal nga ang presyo ng mga kilalang isda. Yung mga kilalang isda habang papalapit ang Semana Santa sa ngayon, naglalaro sa 160 hanggang 200 ang per kilo ng kanilang bangus, habang 140 pesos naman ang per kilo ng tilapia. Pero ngayong isang linggo na lang bago ang Holy Week para sa mga Katoliko sa kanilang karanasan, posibleng magtaas ng hanggang 20 pesos ang kanilang paninda. Dito naman sa kabilang pwesto kay Nanay, 200 pesos ang per kilo ng galunggong na nagmura na umano sa nagdaang mga linggo. Dahil pa man, nakadepende pa rin umano sa kanilang pinagkukunan sa Malabon yung itataas naman ng presyo sa Semana Santa dahil hindi raw parating may dumadating na supply rito. Una nang sinabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, pinangangambahang hindi ganoon karami ang supply ng isda sa Holy Week dahil hindi umakma sa inaasahan ng epekto ng pag-alis sa closed fishing season itong kalagitnaan ng Pebrero. Isinisi ito sa paggamit ng lambat na may maliliit na butas itong mga malalaking kumpanya kailan para mahango rin maging yung mga baby o yung mga maliliit pang isda. Kaya hirap kapagdami ang mga ito, lalo na sa ilang karagatan. Edniel, karaniwan daw ba ganong mga ilang porsyento ang itinataas kapag Holy Week ng presyo ng isda? Sa kanilang experience. Kanina, ang experience nila 20 pesos. 20 pesos? 120. Oo, yung mga ipatong doon sa mga kilalang isda, like bangus. Tumataas dahil sa malakas na demand o konti ang supply? Yung bangus sa tilapia dahil sa demand, dahil nga sa Holy Week. Pero yung galunggong kanina, yung tira natin si Nanay, unstable yung hindi ganoon kaparate yung dating nung bangus binabagsak sa kanila. Oo, dahil yung GG nga ito doon sa mga basta, sabi gusto namin. Oo, doon isa sa mga dapat na subject ng pagdami ng isda buwan ng close fishing season. Baka kasi nagbabakasyon din yung mga supplier ng isda. Yung gano'n maganda, at least nakaisip ka na. Tapos nagtataka lang ako, ba't itataas kung may supply naman. Kung may supply. Kung may supply, ang demand naman ay... At hindi ako naniniwalang marami ang nangingilin nagbabakasyon nga lahat Nagbabakasyon nga lahat di ba? Ganoon nga kapag pero yun nga baka kasi kaya ganoon ang direksyon natin Edniel, kaya natin tinatanong yung dahilan. Baka kasi wala naman dahilan. Baka naman type lang magtaas, maging dahilan pa tayo, tayong tatlo na nag-uusap, maging dahilan pa tayo para magtaas yung iba na nakikinig sa atin at i-justify yung pagtataas na wala naman dahilan.
Di ba? Yun nga. Kaya nga ang press release ng BIFAR kapag ganitong malapit ang Holy Week, sapat ang supply. Kaya naman chinek natin dito, kasi sabi ng PICAFI kahapon, sandali, baka parang hindi naman umakpa yung epekto ng closed fishing season doon sa epekto ng supply. Kaya baka lang naman daw, magkaroon ito ng epekto sa Holy Week. Dito sa ating pinuntahan na palengke, so far so good, yung mga kilalang isda, stable pa. Pero ngayon, GG, ay hindi ganoon kadalas yung pagsak dito. Yun ang kanilang sinasabing factor kung bakit magtataas o posibleng magtaas hanggang 20 pesos yung presyuhan ng kanilang isda. So, traditionally, Semana Santa raw, talaga nagtataas sila dito ng presyo ng isda. Okay. Thank you. Thank you, Edniel. Balik sa inyo, Jerry Anthony. Edniel Parrosa. Samantala, ito na ba si Sherwin? Mamimigay na ba? Sige nga, alamin natin ang sitwasyon sa Barangay Hulong Duhat, Malabon. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. @7:21 ang ating oras. Nasa Barangay Hulong Duhat, Malabon si RS6 Sherwin Alvaro. Come in, Sherwin! Yes, Anthony at Jerry, ito na ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas Promo, kung saan dito sa Barangay Hulong Duhat sa Malabon, meron ditong matindihang nagtitinda ng, ano tinda mo? Sigarilyo. Sabi ko na nga ba? Sigarilyo. Nagtitinda ng bisyo. Mga gano'n ang mga sating ng mga boses sigarilyo. Wala ba tayong video dyan, Sherwin? Yes, meron. Sige nga. Ito, natatarantala si Gusto ko lang makita ang sitwasyon dyan sa Barangay Hulong Duhat. Yan bang lugar na yan maayos na? Hindi ba binabahayan yung lugar na yan? Ay, hindi na ito binabaha ngayon nung araw. Ano to, masalimuot ang itsura nito nung araw dahil nga dito ang bagsakan ng isda. Pero dito hindi naman nagtataas ang presyo pa rin. Tumaas ba presyo ng isda? Dito, mataas talaga. Dito. Mataas talaga. Mataas talaga ang alin? Yung lahat ng bagay mataas dito. Bayan. Lahat ng bagay daw mataas dyan. Yung mayor nyo ba mataas? Yung daungan ng mga bangka. Oo, dati dumadaong. Wala na Wala na mga bulto, yung mga plato-plato ng mga... Wala na. Hindi, meron sabi yung daungan, yung dadalan mga... Ayun, wala na. Kaya medyo mataas na dahil hinahango na sa bayan yung isda. Sa fishpond. Okay. Ano ba siya? Sherwin. Hindi, si Anthony tsaka si Jerry Coach. Iba na ba yung kwenta? Morning po. Good morning po. Hindi ba kayo nakatutok sa DZRH? Oo. Pagka ako nito, kaya ba naman nakukuhaan yung mga drama? Drama. Inaabangan niyo yung mga drama. Anong Ano? paborito niyo pong drama? Kasi basta nag-umpisa sa drama hanggang... Red. Oo. Ito ang buhay ko. Pagdating na alas 12, nililipat yun na nikukuha niyan. Nililipat pa talaga. Ikaw sa alas 12, hanggang po lahat ng drama yun. Wala nang lipatan niya dahil pag napakinggan mo ngayong umaga, dire-diretso yan. Kahit sa gabi naman, may mga kuhan yun, mga kababalagan yung... Gabi ng lag. Gabi na lang. Tapos gabi din ng bating. Dahil sino pa rin sa mga announcer? Si Anthony, saka marami makakalimutin na kasi ako. Jerry Baha. Malilimutin na. Nakalimutan ko minsan yung mga pangalan pero... Naku, pag nakalimutan ko to, makakalimutan ko pa pa yan. Ayan. Hindi na makakalimutan. Hindi niya malilimutan yan. 1,000 piso. Thank you po. Salamat po.
Hawakan niyo po yan. Iyan niyo po sa araw. Sipatin niyo po sa araw. Kung ano po, yan. May sisiw? May sisiw? Walang sisiw yan. Dahil tatlong kulay. Tapos meron ka pang grocery mula sa DZRH. At syempre, isang kabang bigas. Yan, no? Ang bigat yan, ha? Okay. Salamat po. Salamat sa DZRH sa anniversary. At kami po nagpapasalamat din sa inyo patuloy ng pagtutok sa DZRH. May echo pa yung kanyang radyo. Dahil ang pinakikinggan niya, ito, yan, no, radyo. Pakita natin, yan. Meron siyang dalang transistor radio. Di baterya? Katabi niya yan, katabi pa nyo yung postiso niya. Ayan, no? Ay, naku, yun, nakababad siya. Pati yung binababad yung postiso. Para lalong maputi. Ang bira, Sherry. Inuot ako ba? Ano naman nakabawad ang postiso sa baso, tapos mamaya, inumin niyo po yan. Hindi ka iniinom. Kala ko iniinom niyo pa yung pinagbabakan. Yan ang DZRH yun. Package number 6. Pangalan niyo, tatay? Ang tawag sa akin, Simo dito. Kasi si Simo Cruz. Ang Simo? tawag sa akin, Si Simo? Si Simo? Si Tatay Simo ang talagang original nakikinig ng DZRH dito yan sa Barangay Hulumduhat sa Malabon. Anong araw pa bigas kayo? Oo, nung araw. Pati naman nung Si Matar. Oo, yan. Ayun, si Matar. RH number 6. Sherwin Batal para sa literis pagbabalita at literis sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:26. Tuloy ang mga pangunahing balita. Natagpuang patay ang isang 82 anyos na mag-uuling na nawawala simula pa noong Marso 13 sa Calamba, Laguna. Una nang naiulat na nalunod ang biktima sa isang ilog sa Calamba noong Sabado. Kinilala ng PNP Calabarzon ang biktima na si Marcelino Ramos, 82 anyos, na ang bangkay ay natagpuan sa ilog sa Barangay Real. Sa investigasyon, lumitaw na umalis ang biktima sa kanilang bahay noong Marso 13, bandang alas 11 ng umaga at pumunta sa tabing ilog para gumawa ng uling, ngunit hindi na ito nakabalik pa hanggang matagpuan ang bangkay nito sa ilog. Bawal pa rin ang operasyon ng isabong sa Pilipinas. Ito po ang ipinaalala ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Bagamat aminado siyang marami pa rin ang naglipa ng isabong sa internet. Sa kasalukuyan. Totoo yan. Pati nga yung manok nagalit na eh. Hinabol yung Napanood mo ba yun? Oo, nakita ko. Kawawa naman yung nagbibitiw. Napanood nyo ba yun? Yung mother, napanood mo yon? Yung video ng sabungan eh. Oo, sa sabungan. Siya ang hinabol nung manok na alaga niya, nung bitawan niya. Siguro mapagmalupit sa manok. Sa manok yung baka imbis na gin na ibinubuga, baka gaas. Ang tindi ng habol ng manok, talagang galit na galit eh. Galit na galit. Oh. Hindi yung kapwa manok ang hinarap eh. Ipakita mo nga yun mamaya, mother. Mamaya papakita natin. Sabi nito si Colonel Fajardo, nasa 75 sites pa ang kanilang na-monitor na nag-ooperate ng isabong. Nako po. Batay po yan sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group at ito anya ang dahilan na kaya tinatrabaho ng PNP na ma-deactivate sa lalong madaling panahon ang mga sites na ito. General. One of the legal challenges na hinaharap po natin ay napakahirap po pagka i-take down po natin yan
ang bilis din po nilang makapag-activate ng alternative na website. Once na na-block na po yan ng NTC, ng DICT, dahil sa matter of minutes, ng Angel, ay makakapag-activate kaagad sila at makakapag-iba kaagad sila ng mga website at mga account. Yan po ang tinig ni Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Tiniyak ng DENR at ng National Water Resources Board na maayos ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong taon sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon. Paliwanag ni NWRB Chairman Yusek CP David sa DZRH, magiging okay ang supply ng tubig dahil maagang napaghandaan ng mga ahensya ang tagtuyot. Nilinaw naman ni David na nariyan pa rin ang posibilidad ng water rationing, kaya't hinihikayat niya ang publiko na magtipid pa rin ng tubig. Nandyan pa rin. Kaya itong Marso, by the way, World Water Day sa March 22, so talagang kailangan natin pagtuunan ng pansin yung tubig natin. Sa tingin ko, kahit mag-extend by a month yung drought conditions, kung lahat ng residente ng Metro Manila ay magsasagawa ng water conservation measures, tingin ko maibsan na natin yung problema this year. Ayan, so, konting pagtipid lang. Ayan, yung pagtitipid sa tubig talaga. Importante yun. Napaka-importante. World Water Day pala sa Biyernes, kumbatsero. Huwag ka mawawala. Para may pakain ka. O may painom. Para may handaan. Pero andito na yung manok. Ito paalala lang natin, kumbatsero, bago lang natin iwanan ito sa tubig. Minsan, sa mga kasambahay din mismo mga kasambahay o kaya sa mga kababayan nating, ewan ko ba, bakit walang ganong malasakit kung maghugas ng plato maghugas lang ng isang tinidor pagka nakatodo pa yung nakatodo yung gripo, tapos kukunin yung tinidor, sasabunin muna habang tumutulo na malakas yung yung gripo. Mabubusit ka talaga Tama ka, kumbatsero. Kaya talagang ang malasakit at ang pagtitipid sa paggamit ng lahat ng bagay ay itinuturo mula sa kabataan pa. Ituro natin sa bata para masanay sa malasakit. At huwag kayong magsasawa, magturo din sa matanda dahil marami ng matandang ganyan. Yung mga kasama ninyo sa bahay, makikita mo ganun. Sasabihin mo, ganyan ka ba sa inyo? Ganyan ka ba sa bahay ninyo mag-aksaya ng tubig? Wala Alibasa nga kasi hindi naman siya nagbabayad. Kaya nga, Ito na raw yung sabong. Tinangan natin, ha? Ito yung sa mga ito. Pakakawalan na yung manok. Ayun. Pinakawalan. Takbo. Umakyat pa nung bakod yung may awak ng manok Matindi. Talaga mo siya. Galit na galit sa kanya yung manok. Galit na galit yung manok. Sabi siguro, puro kayo sabong. Sinabi na sa inyong bawal ang isabong Sabi nung kalabang manok, kailan mo ka harap? Ayan. Kabilang anggulo naman. Ayun, tinan mo. Talon siya sa kabilang Akit yun. Kasi may tari na yung kumbatsero makakapatay yan. Kaya siya talaga hinahabol. Galit na galit sa kanya yung manok. Yung isang manok naman doon naghihintay. Ano na? Sabi siguro pagkatapos mo dyan, tsaka mo ako harapin. Ayan, ako. Bawal pa ho yan Bawal pa rin hanggang ngayon yung isabong na yan. Samantala, pinangangambahang maapektuhan ng turismo sa Bohol dahil sa kontrobersya na kinasangkutan ng Captain's Peak Resort na nakatayo sa Chocolate Hills. Ayon kay Hernando Bacosa, Mindanao State University Iligan Institute of Science professor, posibleng mawala ng appeal sa publiko ang Chocolate Hills. Ito dahil sa mga istruktura na nakatayo sa palibot nito na nakasisira sa natural nitong ganda. Hinahilin tulad pa ni Prof ang nangyaring kontrobersya sa naging epekto ng oil spill sa turismo ng Puerto Galera, kahit pa hindi naman nakarating sa kanila ang tubig na may bahid ng langis. Ayan.
Mag-iimbestigang Kamara yata, meron din. Ang Senado meron. Kaya lang, malamang, maka-Holy Week na yan. Malamang. Wala na. Malamang ito, malilimutan na naman yan. Malilimutan na yan. Gaano katagal ang Lenten break ng mga mambabatas? Matagal. July na yata ang balik Hindi ba? Hindi naman. Babalik ng June. Ayan, June. Kumbachero. Nako, June, ang tagal nga. Wala na. Ay, nako. Nag-uwi si Pangulong Bongbong Marcos ng 4 na bilyong dolyar na investment mula Germany at Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nasa linya ng enerhiya, healthcare, innovation at agriculture ang sinelyuhang mga investments. Sinabi ng Pangulo na matagumpay pa rin ang kanyang pulong sa aviation company Lufthansa Technik na plano magtayo ng 8 billion pesos hangar sa Clark. I underscored the Philippines' remarkable economic performance and invited Czech businesses to invest in the areas of IT, BPM, electronics manufacturing, food and agriculture, and automotive and electric vehicle manufacturing, amongst other things. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. Bukod sa investments, lumagda rin si Pangulong Marcos ng mga labor agreements sa 5 araw na state visit sa Germany at Czech Republic. Hindi lang daw po ang mga estudyante ang uma-absent tuwing Catch-up Fridays, kundi ang mga guro. Ito ang kinumpirma ni Benjo Basas, ang National Chairman ng Teachers Dignity Coalition, dahil nabibigatan ang mga guro sa trabaho at abonado pa sa kawalan ng reading materials, kaya dapat na munang itigil ng DepEd ang tinawag niyang perwisyong programa. Perwisyo pala yun. Catch-up Friday. Programa na yun. Yuel, nakita mo na ba yung teacher na binoboljak yung... inaayos lang. Sige. Binoblur lang. Sige. Natin mamaya. Hinikayat ng Federation of Free Workers ang Kamara na madaliin na ang pagpasa ng panukalang wage hike para sa mga manggagawa. Kasunod dito ng pagkontra ng Philippine Hotel Owners Association sa legislated wage hike dahil umano hindi pa nakakabawi ang tourism industry sa epekto ng pandemya. Ayon sa FFW, matatag na ang tourism industry sa bansa at katunayan ay nakapanood na nga ng Taylor Swift concert sa Singapore ang ilang hotel managers. Yun. Panawagan ng FFW maging regalo sana ng Kongreso at ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga obrero sa Labor Day ang 100 pesos legislated wage hike. Eto na si Ma'am. Kaya lang hindi masyadong mahaba to at may copyright issue sa TikTok Sige nga. Sige, yung teacher na galit, may reaction na rin kaya dito ang DepEd. Sige nga. Sige nga. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Galit si Ma'am. Galit, ba't kaya napagalit ng ganun? Yun nga, actually gusto ko malaman, ano ba pinagagawa nitong mga estudyanteng to? At ilan yun? Hindi naman lahat ng estudyante mapangpabuhisit sa teacher Meron ilan talaga. Meron talaga. Meron nga akong kaklase. Parang ating umaga, yun ang plano niya. Buhisitin yung teacher. Meron ganun Pero ito, para ikaw pa mismo ang mag-upload, si teacher mismo ang nag-upload. Hindi ba siya mismo yung... Yuel, hindi siya mismo to di ba? Pinakikita sa akin nung mga anak ko Siya mismo. Si teacher talaga yung account niya mismo. Account niya mismo yun. Nung Sabado yan pinakita sa akin nung... Kasi ang lapit nung Oo, talaga. Ang lapit nung camera Tama ka kumbachero, magandang obserbasyon. Kasi kung estudyante yan, malayo yan. Ito, nakakuan sa kanya. Abot kamay niya. Nasa ano lang mukhang nasa table. At inilive niya sa TikTok kumbachero.
Bad trip talaga siya sa mga estudyante niya. At kung ano-ano, as in, pagka narinig niyo po ito, siguro meron siyang bad hair day. Kaya nga. Yung araw na yon. Kaya lang, ma'am, kung galit man po kayo, siguro hindi niyo na ibinilad sa kahiyan yung galit sa sarili, yung sarili sa ninyo. Sa inyo rin mismo. Parang babalik yan sa kanya. Bilang isang teacher. Yan ba ang magiging isang halimbawa ng ang gustong makita ng mga estudyante sa kanilang teacher na pag nagalit ipopost sa social media at live. Live pa. At saka ito kung batsero, mukhang public school ito Public school to. Pwede siguro makialam ang DepEd dyan, mag-imbestiga dyan, Hindi siya magandang tingnan. Yung mga estudyante naman. Yung mga pasayaw-sayaw na teacher. Okay ba sa iyo yun? Yung sumasayaw? Patingin niya. Gusto ba makita? Patingin muna. Merong mga magagandang sumayaw. Pero halimbawa, yung mga pulis na tinuruan ni General Obinque dyan sa Bicol. Ang gagaling nun. Magagaling. Maaaliw ka talaga. Pero ano bang klaseng sayaw yung ginawa ni teacher? Hindi naman malaswa. Mga sayaw talaga na, yung mga uso ngayon sa TikTok. Ganon? Oo, mga ganyan-ganyan. Gaganon. Tapos, yun ko na. Parang may sakit. Parang may epilepsy. Parang gano'n, yung mga estudyante naman nakikinig sa atin, medyo respetuhin nyo naman kasi yung teacher nyo. Baka hindi naman siguro gagawin ni ma'am yan nang walang pinanggalingan. Walang dahilan. Napainit ninyo ang ulo ni teacher. At para i-live pa niya yung galit niya. Ano sinabi? Hindi ako nag-board exam. Para lang ganituhin ninyo. Yun, diba? Galit talaga si ma'am. Pero yung pagpo-post, yun pa rin. Ma'am. Chill lang. Susunod! Tito Bon! Sino ba itong magandang actress na lagi daw late sa taping at shooting dahil piling sikat? Aba. Piling sikat. Piling. Piling. Saging. Sino yan? At iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:41. This time check is brought to you by sa DZRH. Pangunahing Balita. Oy, nagpapaalala po ulit ang PAGCOR, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, para po dito sa kanilang photo contest na pinamagatang Harvest Time. Ng ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024, kung saan ay ipinapakita ang sipag, husay at pagsisikap ng ating mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura. Yun yung kukunan ninyo ng picture, hindi yung inyong sarili, hindi yung selfie. Dapat pala nakuhanan ko yung sarili ko nung isang araw Nasa bukid ka? Sa bukid dahil pinagmamagaling nitong si Nanay Bene na umani daw ng maganda yung isang ektarya niya doon. At sa bukid pa lang daw ay binili na ng 27 pesos per kilo. Sa bukid pa lang. Bukid pa lang. Hindi na niya kailangan gumastos sa karyada, sa at kung ano-ano. Kinuha na mismo doon? Doon sa bukid pa lang. Ang ganda raw kasi ng moisture content. Matindi to si Nanay. Alam yung gano'n, talagang halos hindi na ibibilad. Ayan. Diretso na sa kiskisan. Parang gano'ng katindi ang mga ani ngayon ng mga magsasaka sa sobrang init. Ayan. Tama. Yan ang mga dapat hunin yung kuna ng litrato. At ayon po kay Chairman Al Tenco ng PAGCOR, mas malaki ang papremyo ngayon. Aba, tama-tama. Ang papremyo daw po ngayon ay aabot sa 2.23 million pesos ang kabuuan. May drone category to, kaya yun daw pong mananalo na, may 8 mananalo sa conventional category, 100,000 pesos yan bawat isa. Samantalang makatatanggap naman ng 50,000 pesos bawat isa sa 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ayan. Ang kagandahan nito, kumbatsero, pati mga bata, 16 years old. Pataas. Pwede na sumali. Ayan. Yung mga kuha po ay kailangan, ang mga pictures ay kailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Yun. Ayan. Sali na!
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Ay, magandang umaga kay Governor Ebdane. Governor Ebdane Jr. ng Zambales. Kumusta ba yung desilting na ginagawa dyan sa lugar ninyo? Oo, sa mga ilog dyan. Hindi ba naalala mo kung Batyero, nung panahong nag-uulan dyan, ang laki ng problema ng baha ng Bataan, ang laki ng problema ng baha ng Pampanga at ng Bulacan. Correct. Pero kayabang ni Governor Ebdane dahil daw sa ginawa nilang mga desilting dyan, nagpapadred sila dyan. Yung mga ilog na dati umaapaw agad. Yung umapaw dahil sa mga laar. Dahil sa laar. Galing sa Pinatubo. Ngayon wala silang kabaha-baha samantalang lubog ang Bataan at Pampanga at Bulacan. Ayun. Dahil daw po sa kanilang mga desilting. Ayan. Ayan. Dapat tinutuloy-tuloy yan. Yung pagdidesilting na yan. Meron palang mga pumupuna dyan, kumbatsero, sa desilting na yan. At ang gusto ipatigil, lalo yung dredging na ginagawa dyan sa Bukaw River. Bukaw River. At mukhang pati ang Senado ay kinakaladkad dyan sa isyung yan. At meron daw isang may-ari ng isang resort doon ang nagpunta pa sa Senado, kumbatsero, at sinusumbong yung desilting, yung dredging na ginagawa dyan sa Bukaw River. Dahil sa may nire-report sila na inano daw ng baa yung kanilang mga bahay. Inano, dahil yung palang nakaraang dekada pa yung nangyari. Nung unday, Senator Jingo Estrada, nagsasalita po yung barangay chairman doon. Ang sabi po ng barangay chairman, mayroon talaga inano dito ng mga bahay. Noong 2009. Nung undoy. Pero itong yung nagrereklamo daw kasi meron daw resort. Naaapektuhan yung resort niya kapag may dredging. Nawawala yung tubig. So ang gusto niya mas maraming tubig para maraming paliguan do sa resort. Ganon kaya yon. Hindi, pero kung Batyero, kung meron talagang mga issues dyan, dapat namang asikasuhin. Halimbawa, kung maingay yung mga nagde-dredge dyan, yung mga vapor na nagde-dredge dyan, ay dapat lagyan nyo ng muffler. Hindi, bigyan nyo ng headset yung mga kababayan natin. Halimbawa, kung Batyero, kung mayroong problema sa yung mga kababayan natin nangingisda dyan, dapat meron silang mapaglilipatan o kaya ay mga alternative. Dapat lahat ay dapat yung mga concerns ay natitingnan ng ating mga kababayan. Yun, tingnan nyo na yan. General, si Governor June Ebdane. Kaya lang, napapansin daw nito kahit yung staff pala ni Senator Jingo Estrada napapansin. But tuwing election na naaalala yan, dredging na yan. Naisip tuloy nila, ano ba to? Political issue ba yan? Baka nga, Baka nga. Tuwing malapit na mag-eleksyon, nauungkat. Talaga naman. Seasonal. Seasonal yung issue. Ay, nako. Kasoji Jimenez. Tsaka si ating Annabel Tapale, inaabangan itong sino raw ba itong actress na ito na laging late sa taping at shooting dahil feeling sikat. Ayun. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Namiss ko kayo! Naman! Hindi mo na kami pinapansin eh. Parang hindi nyo ako pinansin, parang hindi nyo na ako love. Obo! Katulad nga ng actress na tamad-tamaran. Laging late sa kanyang taping, shooting. At kapag dumarating sa shooting or taping, hindi pa naka-make up. Kaya inaantay pa siya para mag-make up, mag-ayos ng katawan. Kaya yung taping or shooting, nadidelay. Natatagalan. Kahit sikat siya, hindi tama. Hindi dapat, di ba? Alam mo ba, meron tayong mga kilalang mga sikat na mga aktor, actress, na talagang napaka-professional. Napaka-professional. Ay, oo, ang daming professional dyan. Ito namang actress na ito, nagpipiling sikat-sikatan, pero never siyang magiging sikat dahil wala na ang kanyang mother network. Ganon. Tumalo na lang siya sa isang network. Nakabilang siya ngayon sa mga artistang sikat
ng isang TV network. Okay? Teka muna, si Wawawin, si Kuya Will ba, totoong lilipat na sa TV5? Yung usap-usapan na nakipag-negotiate na raw si Willie Revillame sa GMA, TV5, TV5. Oo, TV5, Oo, nakipag-negotiate na raw ito sa TV5 at babalik na raw sa TV5. Ang hindi natin alam, ang mainit na pinag-uusapan ngayon, sino ba talaga ang lalilipat sa time slot na iniwan ng may isang time slot dyan na nawala eh. But anyway, isang tanghali. Yung pinakamasayang bahay. Yun talaga. Okay. Anyway, sa totoo lang, ay marami ang nagsasabi na ito kaya ay makakatulong uli sa GMA. Knowing na si Willie Revillame, kapag nagkakaroon ng show, most of the time ay black timer. Diba? Pag black timer, konti lang ang kinikita ng TV network. Ganon. Ibang angulo pa lang. Sino naman yung late? Ayun, yung late naman na kinaiinisan ay ang actress na napakaganda. Yan napakaganda, kontrobersyal. Bakit? Doon sa nangyaring hiwalayan. Bigay na. Ni Bernard Peralta, big time. Nagkakaroon lang naman ng pinag-uusapan paghiwalayan. Ito yung actress na galing sa ABS. Tumalon sa GMA. Sa pagtalon niya, kasama niya ng naiwan yung kanyang attitude. Yun. May attitude pala itong actress. Pero kung tutusin, mabait naman sana talaga ito. Kaya lang lagi doon na. Clue! Napaka-ikli ng kanyang pangalan. Ilang letra? Dalawa, tatlo? Adi sinabi ko na talaga. Kung tatlo o dalawa, basta napaka-ikli. Napaka-ikli ng kanyang pangalan. At may boyfriend pa? May boyfriend? At wala na ngayon. At yung pangalan niya ay mayroong isang produktong nagpapaganda. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, baka may mga problema na sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, Kuya Elmer Ngo, thank you. Good morning. At narito na ang all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama nyo with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website, cherryauto.ph. Yon! Hi, Admiral Adeluis Bordado. Magandang morning. Kuya Eric Divina Gracia, maayong buntag dyan sa Davao. Hindi yun. Hindi si Kim Chu. Tama ka, ating Annabel Tapalya. Aba, nahulaan ba niya? Nahulaan. Dali-dali. Mabilis na. Makikita mo raw sa alphabet yung pangalan niya. Tsaka si Big Time Bernard, alam na alam. Nahulaan. Magaling. Hindi, yun ang ating panawagan sa ating mga kahit na sino pa. Oo, dapat professional. Lalo na mga teacher, dapat professional. Ayan, dapat professional lagi ang mga teacher. Ito na yung audio lang ba ito? Sige nga. Kuya Jerry Labasan, andito na yung audio. Hindi mo na yung video. Teacher. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo
kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Wala. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Yan. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Mga estudyante, grade 3? Sa ugali nyong ganyan. Mga senior high school. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Naku po, inang. Bumaba ka na doon. Tatawa ka pa. Ay, sino ba? Ako ba yun? Galing squatter. Ay, walang gano'n. Walang mararating sa buhay. Ay, ikaw na yun. Ma'am, medyo, may mga sinabi kang siguro sa init ng ulo mo lang. Pero yung magagalit sa yung mga squatter. Hindi, tsaka yung kailangan pa bang i-post, i-live ang ganitong paglilitan niya ng teacher sa kanyang mga estudyante, lalo na kung siya mismo ang nag-live nag-live nito, siya mismo nag-post. Mukhang may kailangan gawin dito ang DepEd at magkaroon ng magpalabas ng policy ang DepEd para sa mga teacher sa paglalabas ng ganitong paggamit-gamit ng social media. Actually, kumbachero, tama ka dun, hindi lang sa teacher, pati sa iba pang mga professionals na nasa gobyerno. At lalo na nasa gobyerno. Pulis, sundalo, na nasa gobyerno. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!